Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, September 18, 2024. Si Bagyong Hinernia ay tuloy nang nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, habang si Bagyong Helen naman ay ito nga po ay posibleng lumabas din po mamayang gabi, ayon po yan sa European Center. At mas lumakas pa nga ito dahil tinataglay na nga po nito yung 90 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso na po yan na aabot ng 120 km per hour. Mabilis po yung pagkilos ni Bagyong Helen, at ito nga po ay nasa 25 km per hour. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, meron pa nga po tayong posibleng imo-monitor na panibagong sama ng panahon na mabubuo sa may parte ng Pacific Ocean, at mataas ang tsansa na pumasok sa ating PAR. At ito nga po imo-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo habang itong extension ng kaulapan ni Bagyong Helen ay meron nga po tayong nakikitang kumpulan ng kaulapan na posibleng maging low pressure areas sa mga susunod na araw. At asahan naman po natin yung habagat naman ay apektado po niyan ang Palawan, Occidental Mindoro, Antique, natitirang bahagi ng Mimaropa, at natitirang bahagi ng Western Visayas, Batangas, Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Caraga, Northern Mindanao, Cordillera, Bicol Region, natitirang bahagi ng Visayas, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, at yung natitirang bahagi naman ng ating bansa ay posibleng maapektuhan naman ng thunderstorm. Yung mga nabanggit nga po natin lugar na naapektuhan ng habagat, asahan natin dyan yung mga isolated rain shower. Dahil kung mapapansin naman po natin, maninipis yung kaulapan, at ito naman ay wala tayong inaasahan na posibleng malalakas na pag-ulan. Maliban lamang nga po dito sa may parte ng Palawan, may mga times na posibleng may malakas na pagbuhos ng pagulan, at sa northern portion ng Visayas, at dito nga po sa may parte ng Sorsogon. Dito po sa ating rain map animation, mamayang alas 10 nga po ng umaga, mapapansin natin makulimlim ang kaulapan ng extreme northern Luzon, and central Luzon. Asahan nga natin yung isolated rain shower o yung may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Dito naman po sa may parte ng Bataan and Metro Manila, ay may chance rin ng may hina at katamtamang pagulan lamang. Ganun din po sa may parte ng Mindoro provinces, mataas din po ang chance ng pagulan sa northern portion ng Palawan, at magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tataas ang tsansa ng posibilidad ng pagulan sa western section ng Luzon, including Metro Manila, at kasama rin po dyan ng Quezon at ang northern portion ng Bicol Region, Mindoro provinces, Palawan. Ito naman po yung may mga times ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, at maging ang western section ng Visayas. May mga pulong-pulong pagulan, posible tayong maranasan sa may parte naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang posibilidad ng may mga isolated rain shower sa may western section ng Luzon, including northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, patuloy naman pong magiging maayos at maganda lagay ng panahon, maliban na lamang po sa western section ng Central Luzon na may mga matataas ng tsansa ng posibilidad ng pag-ulan. Asahan naman natin yung makulimlim na kaulapan sa malaking bahagi naman ng Northern Luzon, at kasama rin po ang Metro Manila, at asahan natin yung isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast.
Dito nga po no, sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 19, alas 8 ng umaga, asahan po natin may tsansa pa rin ng pagulan ang western section nga po ng ating bansa. At pagdating naman po ng September 20, magkakaroon ng possible low pressure area dito pero malulusaw din kagad at magkakaroon ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility pero mababa naman ang tsansa nito na pumasok sa ating bansa. Pagdating naman po ng September 21, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan ng extreme northern Luzon at western section ng northern Luzon. Dito po yan sa may Ilocos region. Pagdating naman po ng September 22, asahan nga po natin ito'y posibleng mag-develop, no? Mataas ang tsansa na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo, pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdudulot lamang ito ng pagulan sa western section ng Luzon at kasama rin po ang extreme northern Luzon. By September 23, asahan pa rin po natin na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon maliban na lamang sa mga localized thunderstorm dahil nga po yung habagat ay hinahatak nitong panibagong sama ng panahon na nasa parte nga ng karagatan ng China. By September 24, dito nga po ay mapapansin natin na halos walang mga pag-ulan tayong mararanasan na maliban na lamang sa may parte ng Zamboanga Peninsula na may mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng September 25, dito nga po magkakaroon ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahan-dahan na nga pong hihina itong habagat at kung mapapansin nga natin, no, may bubugso na nga po na hangin dito dahil posible nga po magkaroon tayo ng northeasterly surface wind flow dito nga po pagdating po ng malapit matapos ang buwan ng September. At may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Palawan at eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng September 27, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga po, as low pressure area, mataas po ang posibilidad niyan sa ngayon na nasa 25% chance na mag-develop ito into tropical depression or mahinang bagyo. Kung mapapansin nga po natin, dahil may umiiral na may possible northeasterly surface wind flow na iiral, dito nga po bago magkatapusan, kung sakali man magiging bagyo ito po ay posibleng sa ngayon ay posibleng maging pababa yung kanyang direction or patungo nga po ng Visayas. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung posibleng scenario nitong panibagong sama ng panahon na posibleng banta sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.